Sa buhay may mga taong ipinanganak na may koneksyon, may puhunan at may nakaabang na oportunidad. Pero karamihan sa atin simple lang ang pinanggalingan. Walang minanang negosyo, walang backer, minsan may utang pa o baong problema bago pa man tayo magsimula. At madalas nakakainis aminin pero parang ang unfair ng mundo. Habang yung iba parang ang bilis umangat pero tayo parang stuck sa parehong cycle. Trabaho, gastos, pahinga, tapos trabaho ulit. Pero tandaan mo to, ang dami ring tao na nanggaling sa hirap, walang-wala pero piniling lumaban. Ginamit nila kung anong meron sila, kahit sobrang konti para gumawa ng bagong kwento. Hindi sila umasa sa awa, umasa sila sa sarili nila. Kung pagod ka na maging broke, pagod ka na sa pakaramdam na ikaw na lang ang hindi umaasenso at gusto mo na talagang baguhin ang buhay mo para sa'yo, sa pamilya mo at sa mga umaasa sa'yo. Itong video na to para talaga sa'yo. Hindi natin pag-uusapan ng swerte o magic. Ang pag-uusapan natin ay 10 dapat gawin para yumaman o umasenso kahit galing ka sa wala. Mga hakbang na pwedeng magbago sa direksyon ng buhay mo. Basta handa kang makinig at kumilos. Ready ka na? Let's go! Number 1, piliin mo muna ang mindset na pwede ako. Ang unang hakbang sa pagyaman ay hindi pera, hindi talent at hindi oportunidad, kundi paniniwala. Kasi totoo to, bago magbago ang buhay mo, kailangan mo na magbago ang isip mo. Maraming tao ang lumaki sa environment na puro limitasyon ang naririnig. Mahina ang kita, wala tayong pera, hindi para sa atin yan, okay na ang simple, wag nang mangarap ng malaki. At dahil paulit-ulit nilang naririnig yan, lumaki silang naniniwala na ang wealth ay parang exclusive club, pang mayaman pero hindi pang kanila. Pero ang tanong, bakit may mga taong lumaki sa hirap pero naging milyonaryo? Bakit may mga taong walang degree pero nakapagpatayo ng negosyo? Ang sagot, kasi pinili nilang paniwalaan na pwede sila. The truth is simple. Kung isip mo pa lang ay may limit na, wala kang mararating. Pero kapag mindset mo ang unang bumasag ng pader, ang katawan mo susunod. Pwede kang walang pera pero mahirap maging walang tiwala sa sarili kasi yan ang unang puhunan. Ang mindset na pwede ako ay hindi positive thinking. Hindi ito inspirational quote. Ito ay desisyon. Desisyon na hindi mo tatanggapin ang kahirapan bilang end result. Desisyon na kahit mahirap ang daan, pipiliin mong ituloy. Ito ang starting point ng lahat. Number 2, ayusin mo ang buhay pinansyal mo kahit maliit pa ang kita. Kung galing ka sa wala, hindi pwedeng maging pabaya sa pera. Hindi pwedeng maging impulsive at hindi pwedeng bahala na. Kasi maliit pa lang ang pumapasok kaya dapat mas maliit ang lumalabas. Ang problema, maraming tao ang na-stuck sa kahirapan hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil sabog ang sistema sa pera. Sa totoo lang, hindi kailangan ng malaking income para magsimula ng financial discipline. Kailangan mo lang maging intentional, mag-set ng weekly budget, gumawa ng envelope system. Alamin mo kung saan napupunta ang pera mo. Ilista mo lahat ang gastusin, pati kape, pamasahe at pagkain sa labas. Kapag alam mo kung saan umaagos ang pera mo, kaya mo na itong kontrolin. May kakilala nga ako dati na minimum wage earner lang pero dahil may sistema sa pera, nakaipon ng pangpuhunan at eventually nakapag-start ng sari-sari store. Habang yung iba mas malaki ang sweldo pero lagi pa rin kapos. Ibig sabihin hindi income ang problema, kundi habits. Ito ang truth na hindi laging sinasabi. Kung hindi mo kayang i-manage ang maliit, hindi ka bibigyan ng mundo ng malaki. Ang pagyaman ay hindi nagsisimula sa laki ng income. Nagsisimula ito sa laki ng disiplina. Number 3, humanap ka ng skill na babago sa buhay mo. Kung wala kang pera, skill ang puhunan. Ang skill ang magdadala ng mas malaking kita, mas malaking oportunidad at mas malaking income jump. Ang skill ang magpapabago ng status mo mula low income papuntang middle income o high income. Tandaan mo to, walang yumaman sa pagiging average. Yumayaman ang nagiging valuable. Hanapin mo ang skill na mataas ang demand. Video editing, writing, sales, social media management, bookkeeping, coding, customer service, content creation, graphic design, at kung ano-ano pa. At hindi mo kailangan ng degree. YouTube lang, free courses at practice sapat na para makapagsimula. Marami ang nagsasabi na wala akong magandang skill. Hindi totoo yan. Ang skill ay natutunan, hindi minamana. Hindi mo kailangan maging genius para matuto. Ang kailangan mo lang ay willingness to start ugly. Start small, pero start anyway. Sabi nga nila, your skills are your new currency. At kapag inilagay mo ang oras mo sa pag-develop nito, ito ang maglalapit sa iyo sa income na hindi mo pa nararanasan dati. Number 4, maging sobrang magaling sa isang bagay.
Hindi sapat ang marunong, hindi sapat ang pwede na, hindi sapat ang alam ko yan. Kung gusto mong kumita ng malaki, kailangan mong maging magaling. As in talagang magaling sa isang bagay. Kasi sa mundo ngayon, hindi binabayaran ng average, binabayaran ng exceptional. Halimbawa, marami ang marunong mag-edit, pero bakit may editor na 5K per month? At meron namang 80K per project. Pareho lang sila ng software pero magkaiba ang level. Pareho silang may skill pero yung isa magaling, yung isa marunong lang. Ito ang hindi napapansin ng marami. Kapag nagiging magaling ka, hindi ikaw ang naghahanap ng pera. Ang pera ang naghahanap sa'yo. Mag-invest ka sa pagpapractice, mag-invest ka sa mga courses kapag kaya. Tapos paulit-ulitin mo lang hanggang maging second nature na. Hindi ka gagaling kung hindi mo kayang ulit-ulitin ang boring na practice. At tandaan, the better you are, the bigger the value you can charge. Number 5, maghanap ng mentor o taong ahead sa'yo. Kung gusto mong bilisan ng pag-asenso, hanap ka ng taong nakagawa ng gusto mong gawin. Hindi mo kailangan ng VIP mentor, hindi mo kailangan ng personal coach. Minsan sapat na ang YouTube channel, libro, podcast o online content ng taong tama ang mindset. Kapag wala kang mentor, ikaw ang gumagawa ng lahat ng maling desisyon. Kapag may mentor ka, malalampasan mo ang mga pagkakamaling ilang taon dapat bago matutunan. Isipin mo to, kung may lalakad ng first time sa gubat, maliligaw siya ng ilang araw. Pero kung may kasama siyang sanay sa daan, isang oras lang naka-exit na sila. Ganyan ang mentor. Minsan isang advice lang mula sa tamang tao ang magpaparealize sa'yo kung gaano dapat kalaki ang pangarap mo. Minsan isang mindset lang ang magpapabago ng direksyon ng buong buhay mo. At huwag mong isipin na kahinaan ang magpaturo. Ang pagiging teachable ay isa sa pinakamalaking signs na aakyat ang buhay mo. Number 6, itigil ang pagiging impulsive spender. Ito ang isa sa pinakamalaking humahadlang sa pagyaman ng maraming Pinoy. Yung bibilhin ang bagay hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto lang. Yung tipong stress ka, bibili ka. Malungkot ka, bibili ka. Sweldo day, bili agad. Hindi mo pa nakikita ang perang pumasok pero naiisip mo na agad kung anong bibilhin mo. Pero tandaan mo to, ang impulsive spending ay maliit na bisyo na may malaking epekto. Hindi mo mararamdaman sa ngayon pero after 5 years, 10 years, or 15 years, lahat ng small unnecessary upgrades na yan ay magiging malaking dahilan kung bakit hindi mo naabot ang financial freedom. Alam mo kung kailan kaya yaman? Kapag kaya mo nang sabihin sa sarili mo na hindi ko kailangan yan, hindi pa ngayon. Self-control equals net worth. Ang tunay na yaman hindi nakikita sa branded, hindi nakikita sa gadgets, hindi nakikita sa lifestyle. Ang tunay na yaman nakatago, nasa bank account, nasa investments, nasa opportunities na binili mo noong nagkontrol ka sa sarili mo. Number 7, mag-ipon para sa opportunities, hindi lang emergencies. Maraming tao ang nag-iipon lang kapag may ayaw silang mangyari. Emergency fund, pangkumpuni ng bubong, panggamot, pangbayad ng utang at kung ano-ano pa. Maganda yon pero hindi sapat. Kung gusto mong umangat, hindi ka dapat nag-iipon lang para maiwasan ang problema. Dapat nag-iipon ka rin para masalo ang oportunidad. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong umaasenso at yung iba hindi. Pareho silang may chance, pero yung isa prepared, yung isa hindi. May dumating na online course gustong matuto pero walang pera. May dumating na sideline na pwedeng pagkakitaan pero walang pambili ng tools. May dumating na negosyo pero walang puhunan. Kaya ang opportunities lumilipad na pupunta sa mga taong ready. Dapat meron kang opportunity fund. Money set aside para kapag may pagkakataong magpapalago sa iyo, hindi ka mawawalan ng chance dahil lang sa wala pa kasi akong pera. Hindi mo kailangan ng malaking halaga kaagad. Kahit 20 pesos a day, 50 pesos a day, basta hindi mo gagalawin. Unti-unti itong magiging pangsimula sa future breakthroughs mo. Number 8, pag-aralan mo ang basic business principles. Kahit hindi ka magtatayo ng negosyo, kailangan mo itong aralin. Bakit? Kasi ang mundo umiikot sa business principles. Kahit empleyado ka, freelancer, content creator o side hustler, kailangan mo maintindihan kung paano gumagana ang pera sa negosyo. Aralin mo kung paano mag-calculate ng profit. Alam mo kung ano ang cost, pricing strategy, marketing, product value, customer psychology, branding at kung ano-ano pa. Kasi kapag alam mo ito, hindi ka na magiging blind sa kung paano kumikita ang mga successful na tao. Marami ang hindi umaasenso kasi hindi nila alam ang logic ng pagyaman. Puro effort pero mali ang direksyon. Puro trabaho pero walang strategy. Kapag naiintindihan mo na ang basic business principles, kaya mo nang malaman kung anong opportunity ang worth it.
Iwasan ng scams, iwasan ng failing business ideas, mag-set ng tamang presyo, magbenta ng hindi nakakahiya at mag-expand ng income mo. Ito ang secret. The moment you understand how money circulates, kaya mo nang piliin ang tamang paraan para pasukin ito. Knowledge is leverage at kapag may leverage ka, hindi mo na kailangan ng malaking kapital, ang utak mo pa lang, puhunan na. Number 9, gamitin ang social media bilang tool, hindi libangan. Sa panahon ngayon, walang dahilan para hindi umangat ang income mo. Bakit? Kasi nandito na ang pinakamalaking marketplace sa buong mundo, ang social media. Pero ang tanong, gagamitin mo ba ito para sa growth mo o para ma-entertain ka lang? Maraming tao ang 3 to 6 hours per day sa phone pero zero skills ang nabuo, zero brand ang nabuild, zero content ang nagawa. Samantalang may ibang tao 1 minute video lang araw-araw pero umasenso at nabago ang buhay. Kailangan mo lang gamitin ang social media para makapagbigay ng value sa tao. At kapag may value kang nabibigay, susunod na ang pera. Ito ang hindi alam ng lahat. Kapag nakikita ka ng mundo, lumalaki ang value mo. At kapag lumalaki ang value mo, lumalaki ang income mo. Hindi mo kailangan maging entertainer. Kailangan mo lang maging valuable. Simulan mo sa maliit. 1 video per week, 1 post per day, 1 skill showcase. Kapag ginawa mong tool ang social media, pwede itong maging greatest weapon mo para makaahon sa wala. Number 10, maging consistent kahit mabagal ang progress. Ito ang pinakamabigat pero pinakamakapangyarihang rule kasi ang mundo ngayon puro instant. Instant noodles, instant gratification, instant fame, instant results. Pero ang pagyaman hindi instant, hindi minamadali, hindi biglaan, hindi lucky shot. Kung titingnan mo ang mga taong galing talaga sa hirap, isang bagay ang common sa kanila. Hindi sila tumigil. Kahit mabagal ang progress, kahit maliit ang kita sa simula, kahit ilang beses silang natalo, hindi sila bumitaw. Kasi consistency beats motivation. Consistency beats talent. And consistency beats inspiration. Ang goal mo hindi maging perfect, kundi maging present. Everyday may ginagawa kang maliliit na hakbang, konting ipon, konting skill practice, konting business research, konting content, araw-araw may ambag. At kapag pinagsama-sama mo ang maliliit na hakbang, sa dulo malaki ang nagiging resulta. Ito ang sikreto ng mga yumayaman kahit galing sa wala. Hindi sila umasa sa swerte, umasa sila sa consistency. Kung nakikinig ka pa hanggang dulo, ibig sabihin may apoy sa loob mo. Ibig sabihin may hindi ka na gustong manatili sa parehong buhay. Ibig sabihin may parte sa'yo na naniniwalang kaya mo pang umangat, kaya mo pang magsimula, kaya mo pang baguhin ang direksyon ng buong pamilya mo. At tandaan mo ito, hindi mali na galing ka sa wala, hindi nakakahiya na nagsimula ka sa hirap. Ang nakakahiya ay kapag alam mong kaya mo pang umangat pero pinili mong hindi kumilos. Kung pagod ka na maging broke, pagod ka na sa stress, pagod ka na sa paulit-ulit na cycle, tandaan mo, hindi ito ang ending, hindi ito ang final chapter. Ito lang ang simula ng version mo na mas matapang, mas determinado, mas mataas ang pangarap at mas handang ipaglaban ang future na deserve mo. Ang buhay mo hindi kailangan manatili kung saan ka ngayon, pero ang pagbabago nasa kamay mo. At kung kailangan mo ng sign para magsimula, ito na yon. Simulan mo ngayon kahit maliit, kahit mabagal, huwag kang hihinto. Kung nagustuhan mo ang video na to at gusto mo pa ng mga content tungkol sa mindset, negosyo, pera, self-improvement at pag-asenso, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga nangangailangan ng motivation at syempre mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong pag-uusapan at gusto kong makita ang progress mo habang unti-unti mong binabago ang buhay mo. Salamat sa panonood. Peace!